Praise the Lord. So maraming salamat po sa ating Panginoon. Amen. At nagkaroon po tayo ng privilege para maghandog para sa Kanya. Amen. Tunay nga po na napakadami pong dumulog dito sa ating Lord for the year 2013. But mapalad po tayo na isa po tayo dun sa mga bumalik para magpasalamat. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. So ngayon po, binibigay ko na po sa ating tagapagsalita kay Pastor Chris Aguilar para po sa message ng Lord. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ba'y pinagpala? Amen. Are you blessed, church? Naalala ko tuloy yung mga 10 kitongin na sila po ay pinagaling ng Panginoon. And out of 10, isa lang po ang bumalik upang magpasalamat kay Lord. Amen. Ang handog pasasalamat, mga magulang kapatid, yan po ay ginagawa po namin in the Philippines for the past 15 years. Amen. Dahil marami pong nagpapatotoo. Imagine, kung pupunta ka sa ospital, lalo na sa Pilipinas, dito at least nagbabayad tayo ng treatment sa Salmania. Amen. Para sa check-up lang, pero yung medication, pag minsan, yung po yung piniprescribe sa labas. So, naging patutuo po sa ating mga kapatid doon sa ating iglesia na yung mga hindi nagkakasakit, imbes na mapunta sa mga doktor, ito po ay sinishare nila sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. And I think it's time na magpasalamat po tayo kay Lord. Amen. Ibalik po natin yung pong ating buhay kung saan ginamit tayo ng Panginoon at tayo po ay pinagpala ng Panginoon for the past 365 days. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon sa inyong pong pagsuporta sa iglesia ito. And we know that God will bless you at magpapasalamat po ang ating mga pastors sa Pilipinas sa ginawa po niyong paghahandog na ito. Amen. Amen. Praise God. Tayo po tumayo and let's worship the Lord and let's possess ang ating mga possession. Ariin natin ang ating pag-aari. Amen. And it's time to praise God. Amen. I'm not expecting nakakaunti tayo ngayon because usually the first day or first Friday of the year, marami po ang nandito. Marami ang wala. And tunay nga na nawa po next time tayo po ay mapupuno. Amen. Praise God. Let's open our Bible in the book of Deuteronomy, chapter number 11, verse 31. We have only few minutes left. So straightforward po ang message natin for this day. Amen. Deuteronomy 11:31. Pakibukas po yung Deuteronomy 11:31. Okay, kung wala pa po kayo, you can read in our slide. Deuteronomy chapter number 11, verse 31. Sabi po sa Bible, "For ye shall pass over Jordan to go into possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it and dwell therein." Amen. Praise the Lord. Amen. Are you excited, church? Amen. Let's worship the Lord one more time. Come on, church. Let's lift our voices. Let's lift our voices in Jesus' name. May mga angels right now. Yes, Lord God Jesus, we praise you, Lord. We glorify your name, Lord God Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God Jesus, for everything, Lord. For everything you have done, oh Lord God Jesus. Oh God, Lord Jesus, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, Lord God Jesus, 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 Lord. Salamat amang Diyos, Lord God Jesus. Heavenly Father, Lord, natapos na po ang 2013, oh Lord. And we praise you and we glorify your name na nakatayo kami ngayon, Panginoon Lord, na walang sakit at karamdaman, Panginoon Lord. And we are still praising you, oh Lord God Jesus, for giving us a chance to live, Panginoon Lord, sa buhay na ito, Panginoon. You are still guiding us, Father God, Lord Jesus. And we believe, Father God, Lord, na iningatan mo po ang inyong mga anak. Kayo amang Diyos, Lord Jesus, ang mangunat magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Open our hearts, our minds, O Lord God Jesus, for this wonderful message. Lord, it's time to possess our possession, Panginoon Lord. It's time, Panginoon Lord God Jesus,
na ibalik, Panginoon Lord, ang aming mga pag-aari, Panginoon Lord God Jesus, na ninakaw po ni Satan, Panginoon Lord God Jesus. We do believe, Father God, Lord, those things na nawala noong 2013, Panginoon Lord, ay babalik mo na siksikliglig at umaapaw, Lord, sa 2014, O Lord God Jesus. Lord, we want to know, Panginoon Lord, the keys, O Lord God Jesus, on how to possess our possessions, Panginoon Lord. We praise you, O Lord God Jesus. Thank you for your holy presence. We praise you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Amen. Church, binigay tayo ng buhay ng Panginoon ng kasiyasiya. Amen. We are the sons of God. Amen. Ang dami po, billions ang mga tao, brothers and sisters, at napalad tayo because we know the author of life. We know kung sino ang Diyos na ating sinasamba. We know, mga magulang kapatid, kung sino siya. We know na hindi siya ginawa ng tao na kahoy, na bakal, na bato na ating pong sinasamba. We know, brothers and sisters, that the true worshiper will worship Him in spirit and in truth. Amen. Sa kadailanan, mga magulang kapatid, sa mga ginawa ng mga Israelites during the time of the book of Genesis and Exodus, nakita po natin ang wickedness ng mga tao. They did not worship the one true living God. Anong ginawa nila? They worship other gods. Amen. So, ang Panginoon po, narinig niya ang cry ng mga Israelites sa Egypt. That's why God brought them, inugot ng Panginoon ang mga Israelites sa Egypt. Amen. So that ang Panginoon, nangako siya na bibigyan sila ng promised land. Bibigyan sila ng isang lugar kung saan ay marami pong mga milk and honey ang pagpapala ng Diyos. Amen. It's a straightforward, mga magulat kapatid. Ang sabi ng Panginoon, just obey me and I will bring you in the land of milk and honey. Amen. But along the way, mga magulat kapatid, amen, nakakita po sila ng mga wonders and miracles kay Lord. Imagine, nung hinahabol sila ng mga Egyptian, amen, at nandun sila sa tabi, sa harap ng Red Sea, brothers and sisters, no way out. Amen. But God demonstrates His love. Ano pong ginawa niya? Hinawi niya ang water so that they can pass over sa Red Sea upang sa ganon sila po ay maliligtas. Amen. Obedience is better than sacrifice. Yan po, lagi ang tinuturo natin sa church. Amen. You have to obey the word of the Lord. But along the way, ano po ang nangyari? While they are waiting, actually, ang kanila pong transition time o yung kanilang travel time, it will only take around 40 days. Amen. But imagine, brothers and sisters, they took them 40 years in the wilderness. They are wondering kung saan sila patungan. They don't know because these people, they disobey the Lord. Amen. They are just wandering along, paikot-ikot sila along the way. Imagine, brothers and sisters, kung pupunta ako dito, pupunta ako sa Rifa, it will take only, kung sasakay ka ng sasakyan, it will take around 20 to 25 minutes. Kung maglalakad ka, siguro it will take around 2 to 3 hours. Amen. So imagine, naglalakad ako papuntang Rifa, it will take me 40 years. May delaying tactics ang Satan, brothers and sisters. Amen. Actually, dapat sa posisyon mo ngayon, wala ka na dyan eh. Dapat ikaw ay promoted na. Ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. But there are some things in life, brothers and sisters, na hindi mo naintindihan. Nadidelay yung pagpapala ng Panginoon in which you deserve na dapat nasa iyo na hanggang ngayon. Amen. But there are certain things, again, na nagbablock para makita po natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. It's time to recall the things. In 2013, dapat po ang posisyon natin ngayon ay instead na tayo ay tumataas, pag minsan tayo po ay nagiging stagnant. Amen. As if walang nangyayari sa ating buhay. As if parang routine ang nangyayari sa ating buhay. There's something wrong, isn't it? Kasi po, hindi ka naman bumabata, tumatanda tayo. Hindi ka nagbe-birthday na next year, yung birthday mo, kung ikaw ay 39 years old, next year 38, no! Amen. It should, dapat yan po ay may peak. Dapat po, ayan ay, latubang tawag doon, dapat po tumataas. Amen. Amen po ba? So there are certain things na kailangan po natin maunawaan. Ang Panginoon, pagka siya'y nangako, tapat po ang Diyos.
Amen. So 2013, maybe some of us hindi po natin naramdaman yung blessings ng Panginoon. Maybe 2013 is not the year na tayo po ay na-promote, tayo po ay nataasan ng sweldo, o yung mga inaasan natin sa buhay, hindi po natin nakamit. Amen. But it's not the end of the world, church. Amen. God will show us the way, the keys on how to possess our possession. Amen. So, imagine they disobey God. Amen. Along the way, ano po nangyari? Ang mga Israelites, they worship other gods. Amen. Sa kanila pong paghihintay, hindi sila makahintay. So ano nangyari? Yung one day, naging 1 year. But God is faithful, church. During the daytime, ano po, ang Panginoon ay nagpadala siya ng pillar of clouds. Amen. Para hindi po mainitan ng kanyang mga anak. At the same time, along their journey, brothers and sisters, God provided them manna. God provided bread every day. Amen. At ang sabi nga ng Panginoon, magkasya kayo sa mga mana na binibigay ko every day. Yung iba, wise. Hindi pa rin silang papalo ng instruction ng ginagawa. Pagkabigay ng bread, tinatago pa nila sa bag nila para sa bukas. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong isipin yung bukas. Ang bukas ay para sa akin. Anong ginagawa nila? Tinatago yung mga bread. Kinabukasan, pagkakita nila, puro uod ang nandoon. Kaya huwag tayong maging wise. Amen. Dapat po magkasya tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kahit ano man pong gawin natin, yung pagiging wise, impok tayo ng impok, kahit hindi tayo entitled para mag-overtime, dahil iniisip mo yung ganyan, ano po, yung ganyan. Church, yung ganyan. Mas masarap di ba, dumami ng pera at the end of the month. Amen. Pagka overtime. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman nag-overtime. Napapalipas oras ka lang sa opisina. Amen. Nag-chat. Amen. During the office hours, wala ka namang ginagawa. Kaya nga yung trabaho natin ay nagpa-pile up. Amen. Huwag po kayo masaktan. Ano po? Ito po ay illustration lang. Kung natamaan ka, praise the Lord. Amen. Kasi huwag kang maging wise. Kasi at the end of the month, kahit na marami kang pera, brothers, ano mangyayari? May sasakit dito, may sasakit doon. Amen. Parang labas-labas. Sinong nawawalan? Ikaw. Kasi absent ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith will never come, brothers and sisters, kung nandyan ka lang po sa tabi ng bahay mo o nandyan ka sa opisina. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of the Lord. Amen. So, ganun po ang nangyari sa mga Israelites, brothers and sisters. Hindi sila makapaghintay sa kalooban ng Panginoon hanggang sa na-eradicate yung Moses generation. Imagine, for 40 years, kaya anong nangyari? Mga bagong generation na po ang naglitawan. Amen. And they obeyed the word of the Lord. Amen. Remember, brothers and sisters, in John chapter 10, verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Si Satan, wala siyang ginawa sa ating buhay kung hindi mag-steal, to kill and to destroy. Yan po ang plano sa Satan. Lalong-lalo na precious tayo sa mata ni Satan. Amen. Inaagaw ni Satan ang mga pag-aari natin. Yung mga blessings na binibigay ni Lord, brothers and sisters, ninanakaw po ni Satan yan. In what way, mga magawang kapatid? Ninanakaw yan sa ating mga health. Amen. Ninanakaw ni Satan, brothers and sisters, yung peace, yung love ng pamilya. Ginugulo ni Satan ang pamilya upang sa ganon, pagka distracted tayo, ano po, masayang-masaya si Satan. Amen. Yung mga anak natin lumalaki, ano po, nagkakaroon ng mga karamdaman, mga sakit, ano po, yan po ay ang gawa ng diablo. Amen. But, ang sabi po ng Panginoon, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen. Dumating ang Panginoon para bigyan ang buhay mo, buhay ko, buhay natin ng kasiyasiya. Yan po ang plano ng Panginoon. Hindi pinlano ng Panginoon na pahirapan niya tayo. Hindi niya inalaw, mga magawang kapatid, na tayo po ay mag-suffer. God ordained us, brothers and sisters, na maramdaman po natin yung benefits, amen, na binibigay niya bilang isang anak ng Diyos. But again, God did not promise us na tayo po ay hindi magkakaroon ng mga trials and tribulation. Amen. Of course, brothers and sisters, yan po ay giveaway na. Alam na po natin yan. But God told us, ano po, in His words, that God will never leave us nor forsake us.
Meaning kahit binibigyan tayo ng mga trials and temptation, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Amen. Kayang-kaya po natin yan. Amen. Kaya po ang Word of God, yan po ang magsisilbing kalakasan natin. Because the Word of God, yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. So what happened, brothers and sisters? Ang mga Israelites, they are walking, and then finally, pupunta sila sa kanilang final destination, which is in Jericho. Amen. The wall of Jericho. But before na mapunta po sila dun sa Jericho, brothers and sisters, meron po silang inarap. Ano yung inarap nila? A river called Jordan River. Amen. How many millions? Millions sila, brothers and sisters. At nung nandun na po sila, sa harap nila ang ilog o yung river, streaming river, brothers and sisters, hindi po sila maka-cross over sa kabilang ibayo. Amen. Milyones sila. They can create bridges, they can create boats, they can create a lot of things para po makapag-cross over sila upang sila po ay makalipat sa ibayong lugar sa land of Jericho. But again, brothers and sisters, inallowed ng Panginoon ang river na ito na maging stumbling block o maging blockade sa kanila upang sa ganun po makita at matest ng Panginoon kung paano sila mag-obey sa kanyang mga salita. Amen. Amen po ba? So sometimes, brothers and sisters, sa ating pong mga buhay, bago natin makamit yung ating mga possessions, bago po natin makamit yung isang peak ng ating profession or sa ating buhay, brothers and sisters, sometimes may malaking gap, may malaking river o may Jordan sa ating buhay upang sa ganon, pag na-pass over o na-cross over natin ito po ay katagumpayan sa atin. Amen. Some of us, brothers and sisters, we have insecurities. We have the potentials, by the way. Amen. You have the potentials in such a way na you deserve this, sabihin natin, position sa inyong trabaho. Amen. But sometimes you have this Jordan River in front of you. Ito po ay nakikita mo na nakatawa sa iyo. Because you cannot cross. You have fear. You have insecurities. You have something na hindi mo mag-get over itong river na ito. Yan po ba? May kinakausap pa ako. Are you listening, church? Amen. Hindi po ba? May mga hadlang. Sabihin natin, hadlang. Amen. Ano natin po papapagtagumpayin yung mga hadlang sa atin? Amen. Let's see and examine the Word of God in the book of Joshua chapter number 3. Amen. Tingnan po natin. Examine po natin ang salita ng Panginoon. In Joshua chapter 3 verse 1 to 5. And Joshua rose early. Lahat po ng nagigising ng maaga, magsasabi, praise the Lord. Kaya nakakapagtaka, po yung ating kapatid, tinawag ako, sa pagkaalas mo. Patulog na sana ako dahil kung dito ako, kaulit ko lang ng 7:30. Ako sa akin, sa brother ng ganitong oras. Alam niyo siguro na from duty ako. Amen. And Joshua rose early in the morning, and they removed from Shittim and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. And it came to pass after 3 days that the officers went through the homes. Imagine, brothers and sisters. Nandun na po sila sa Jordan River. Amen. And ang sabi po ni Joshua, they have to wait there for 3 days, 72 hours. Sino yung mainitin dito? Masabi, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba? Mainitin. Mainitin. Amen. Yung mainitin, di ba? Imagine, excited na sila eh. Alam nila that after this Jordan River, after they cross over dito sa river na ito, nandiyan na po yung pagpapala ng Panginoon. Amen. But again, ang sabi ng Panginoon, halt! Wait kayo ng 72 hours. 3 days. Siguro sa atin po, out of millions na Israelites during that time, wala ba nung isa na nag-isip na, come on, hindi na tayo makapagpintay ng 72 hours. Pwede tayong magtulong-tulungan sa million. Ang late lang lang dito, bakit hindi tayo makapag-cross over dyan? Bakit hindi tayo kumuha ng boat para madala natin sa iba yung lugar itong mga Israelites? Amen. You see, church, sometimes ang key to possess your possession is to wait.
Huwag ka nang mag-isip ng ano-ano pa. Huwag ka nang mag-isip ng mga alternatives. Huwag ka nang mag-isip ng, ito yung aking plan A, plan B, plan. Pagka binigay mo kay Lord, let His will be done. Kaya mong lumipat. Kumuha ka ng lupit, ano po, maglagay ka dyan, kaya mo. But if God says, wait, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Amen. Dahil yun po, habang nakatawa, ano po, yung river na, I can imagine, ano po, yung river na yun, habang yung stream na yun, si Satan nag-wave, ano po, nag-wave, ano po. Yung iba gustong sumabay sa daloy ng stream ng river na yun. You know what I mean? Pagka mahina ka, ang saya-saya, sige nga, tumakbo ka sa takbo ng panahon. Amen. Kasi they are doing it. Right? Most of my friends, they live in fornication. So I will just, allow myself to deep into this river para ako ay dumalo doon sa stream ng light na yon. Amen. Amen po ba? So maybe yung mga millions of Israelites, they thought a lot of things. Amen. They have some alternatives. Meron silang plan A, plan B. Oh, Joshua, kaya natin yan. But again, God wanted yung kanyang mga people na sila po ay maging obedient sa kanyang salita. If God say, halt, stop, then stop. Huwag na tayo makipag-argue kay Lord. Huwag mo na sabihin, Lord, kaya ko to. Kahit wala ka, kaya nag-failure. Kaya yung failure, brothers and sisters, nangyayari yan because of disobedience. Amen. So if God says 3 days, 3 days. Amen. Come on. 40 years nga silang naghintay 3 days lang ang hiningi ng Panginoon. Di po ba? Amen. Isa sa mga susi, brothers and sisters, to possess our possession is to wait. Amen. And nung 2 weeks back sa ating prayer warrior, sikreto ng paghihintay sa Panginoon, while you are waiting upon the Lord, He will give you strength. Amen. Hindi ka maglulumpay-pay. Para kang agila. Di po ba, Nay? Para kang agila. Amen. Kaya nga po, kapag tayo nag-obey sa salita ng Panginoon, maging serious po tayo. Amen. Huwag po tayong pabanjing-banjing sa salita ng Panginoon. Amen. Para tayong may kwento. Alam mo yung waddling duck? Paano po maglakad yung mga duck? Diba gano'n? Waddling duck. May mga certain diseases, neurological diseases, that may mga tremors sila. Waddling. Parkinson's, hindi naman po. Sometimes, yung pag naglalakad sila, parang waddling. So, kwento yan May isang tribo ng mga ducks. Christian ducks. When they are walking, waddling. Talagang waddling. Ganun po. So, one time, nag-preach yung Pastor Duck. Hindi si Doc, si Pastor Duck. So, si Pastor Duck, binuksan niya yung Duck Bible. Ito kwento lang po. Baka i-quote niyo yung okay. Wala naman sa Bible yan. Nag-preach siya. Sabi niya, brethren, God gave you wings to fly. God gave you this wonderful gift, mga duck brethren, so that you can use it. And all the ducks, they said, Amen! Amen! Talaga pong, and then, they accepted the word of the Lord when they left, when they left the organization, they left the church, anong ginawa nila? They still went out waddling. Amen. Hindi nila ginamit yung kanilang mga wings. It's the same with us, brothers and sisters. We have the authority, we have all the power that God has given us, but again, we're not using it. You can possess those possessions in the name of Jesus Christ, but you are not using it. You repented, you were baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you received the gift of the Holy Ghost. You receive. Anong nangyayari? When you receive the gift, nandiyan lang yung gift. Hindi mo binubuksan. Huwagin natin yung gift. Noong 2013, nabulok na yung gift na binigay ni Lord. 2014, let's open it. Ano ba yung gift mo? May gift ng healing. May gift ka ng evangelism. May gift ka ng tongues.
Problem is, brothers and sisters, nag-amen ka, pero still, you are walking like a duck. Waddling duck. Pero meron kang wings. Amen. You have the power and authority in church. Amen. So what happened, mga magulang kapatid? Now, they are facing their Jordan. Amen. And God told them, they have to wait for 72 hours. Now, you might face your Jordan right now, Church of God. Amen. Anong gagawin mo? You can cross over into that promise. Amen. Upang makamtan mo ang minimitin mo sa iyong buhay. Or, you can settle down on this side and watch yung stream ng river. Amen. So, dalawa lang po ang pwede natin gawin. Amen. Either tayo po ay barabara, dumiretso sa river na yan, or tayo po ay mag-pray sa kalooban ng Panginoon. Amen. And Jordan is a dividing line between yung promise ng Panginoon at yung pong inimikli mo. Amen. Now, in verse 3, and they commanded the people, saying, when ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites bearing it, then ye shall remove from your place and go after it. So may instruction ng Panginoon. Pag nakita mo yung mga Levites na talaga nila yung ark of the covenant, come on, it's time to move. Amen. It's time to move. When you feel the presence of God, brothers and sisters, it's time to work. It's time to move. Yet, there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Come not near unto it, that he may know the way by which he must go, for ye have not passed this way, therefore. Imagine, brothers and sisters, nung sabi po ng instruction, yung Ark of the Covenant, pag nakita niyan, kayo tumayo na. And you have, at least may gap kayo between the Ark of the Covenant, about, what, 2,000 cubits, approximately a half mile ang layo. So there's a huge gap between us and God. Our ways are not our ways, and our thoughts is not His thoughts. Amen, alam po natin yan. Amen. Kaya may huge gap. Kasi kapag malapit na malapit tayo doon sa presence o sa Ark of the Covenant, baka mas nauuna pa tayo sa Ark of the Covenant. So just imagine, brothers and sisters, yung clear instruction. Amen. Dapat stay away. Amen. May gap. Upang sa ganun, brothers and sisters, hindi mo inuunahan lagi ang Diyos. Amen. Eh sino ditong love nila yung laging nangunguna sila? Gusto nila sila yung laging bida. Ikaw na. Amen. May certain people like that, brothers and sisters. Pinangunahan nila ang Diyos. Kaya nga po, ang instruction ni Joshua, mag-live kayo ng gap between you and the Ark of the Covenant. At tingnan mo kung saan pupunta yung Ark of the Covenant, doon ka sumasabay. Amen. Yan po yung instruction. Another key para ma-possess natin yung ating mga possessions. Dapat po malaman mo that you are human being and you are not God. May mga limitations ka. You have to follow what God wants us to do, and do not allow God that He will follow you. Amen. Yun po kasi nangyayari. Look, kasi itong gusto ko Hindi yan ang gusto ng Diyos. Yun ang natutupad. Hindi yung gusto mo. Because your flesh is weak, brothers and sisters. Yung pong flesh mo, lagi pong failed ang mangyayari kapag inaalaw mo yung sarili mo nangunguna. Amen. Kaya po, wala tayong pwede pagmayabang kay Lord. Amen. We have to respect the Lord. Now, we have a huge gap between God. His thoughts are not our thoughts, and His ways are not our ways. Amen. At, ang sabi po, for ye have not passed this way, therefore, meaning, hindi mo pa ito napuntahan. Kaya alam ng Panginoon, God is the only way. Ang Diyos ang nakakaalam sa mga pasikot-sikot ng ating buhay because He is the author and finisher of our faith. You are not the author and finisher of your faith. You are not, and you will never be the author and finisher of your faith. Kaya yung mga author and finisher of their faith, ang ginagawa, nagsisuicide sila. They end their life because they want to control their life. Amen. But thank God, brothers and sisters, if we have these attributes in 2013, 2014, it will never happen. Amen. Hindi na po mangyayari ito. Let's just allow God to move in our ways. Siya ang nangunguna, Siya ang naghahari, Siya ang ating pong master, Siya po dapat ang ating sundan at hindi tayo ang nasusunod. Amen. Praise the Lord. And what else? Verse 5.
And Joshua said unto the people, sanctify yourselves. Yan po ang kailangan din. One of the keys is to sanctify ourselves. Magpakabanal tayo. Amen. Marami po nag-fail dyan, brothers and sisters. Akala nila yung pag-aatin sa church ay isang kabanalan. Yes, I agree. But living right, talking right, is one of the things na gusto ko ng Panginoon. Hindi tayo holy sa loob ng church. We must be holy sa loob ng pamamahay. We must not be holy only in the church, dapat we must be holy inside our office o sa ating work site. Amen po ba? We have to sanctify ourselves. Pakabanalin po natin ang sarili. Why? Brothers and sisters, requirement po yan to possess the possession. You know why? We have to leave everything. Amen. Ano pa yung mga impurities, brothers and sisters? Those things, yan po ay karumalduman sa harapan ng Panginoon. Amen. The way of readiness was to obtaining, ano po, yung confessing our sins. Laying aside yung mga hatred and hurts. Yan po ang mga bagay-bagay na nagiging hadlang sa atin upang umarap tayo kay Lord. Hindi natin sila nililet go sa ating mga puso. Yung ginawa nila sa atin, hindi natin sila mapapatawad. Those things, brothers and sisters, yan po ay nagiging hadlang upang hindi natin mapossess yung mga possession natin. Why? Yan po ang nagiging sanhi na hindi po tayo makalapit sa Diyos. Ang lakas ng loob natin na humingi ng papatawaran. Tinatas natin ang ating, kulang na lang, pati mga paa nakataas. Lord, patawarin mo ako! Tapos yung kapatid mo nagkasala sa iyo, hindi mo mapatawad. It's another thing. Open po natin ang ating mga puso at isipan. Amen. This is not a joke, brothers and sisters. Ito po ay totoo. Amen. Stumbling block yan sa atin. Jordan po yan sa atin. Jordan River natin yan, mga kapatid. Kapag hindi ka marunong magpatawad, Jordan River mo yan. You cannot pass over, you cannot cross over. Why? Because you have the fear. And you have this hatred and guilt and condemnation sa ating mga puso. Kaya mahirap tayo maka-get over, brothers and sisters. Amen. Imagine, nung sinabi po ni Joshua yan, sanctify yourselves, for tomorrow, the Lord will do wonders among you. Gagawa ang himala ang Panginoon na kapag ikaw po ay naging obedient sa kanyang salita, nag-follow ka ng commandment kay Lord, and you sanctify yourselves. Amen. Between you and God, ang nakakalam ito, I don't know. You have those things, the hatred, anger. I don't know. Only God knows. Every time na nakikita mo si Brother Chris na mag-preach, nayayamot ka. I don't know. Nagagalit ka. It's not my problem. Kung ayaw mo makita. But to be honest, brothers and sisters, sanctification yan po ang kailangan ng church. Purity. Pure yung intention. Hindi tayo napipilitan. Gaya kanina, first time na nagagawin pasalamat, walang sounds, walang musician, sorry to say, napakadal. Kaya nga si Brother Ray, parang naman po natin, parang napipilitan, parang mabigat. It's not the same like 15 years back. Kumakanta tayo na may sumasayaw habang naghahandog. But I cannot point the praise and worship. It's not my job to point. Because you know your work. It's a musician. Naghahandog pasalamat tayo. Sorry. Sino yung napilitan dito, honestly? Ibabalik mo natin. Or maybe at the end of the service, last week, nagiging muna tayo ng pagkain, magkaano. It's a huge. You can murmur if you want. You can murmur.
The church will survive kahit hindi ka magbigay. Because God will bless this church. At hindi tayo pwedeng magmalaki na, dahil sa pagbibigay ko, nagkaroon ng instruments, na-cover si Brother Ricky doon para nasa preso. You see, church, ang pagbibigay dapat nasa puso. Amen, nasa puso. May nakita ko nagbigay ng chocolates eh. Dati po, mga fruits. Because we were inspired by the way. We were inspired sa mga Aita brothers sa GCM. Do you still remember ano po, na naikwento dito, nandun po kami sa bundok, ano po, and then, wala silang pera, wala silang maibigay. Pero pag nagbigay sila, talagang ngiti, sumasayaw pa sila, nagbibigay sila ng buko, nagbibigay sila ng mga oranges, dalangita, yes, dalangita, mga pakuan, buwat-buwat nila, ang saya-saya, may bigas, ano po. We were inspired. Kaya nagkaroon ng handog pa sa salamat. Wala silang pera. But they have all the ways para pasalamatan ng Panginoon. Amen. And that's how love is, brothers and sisters. Amen. Amen. And nung New Year's Eve, imagine IDC, ano po, sa two brethren ng Love Gift. I was really blessed sa kanila. Amen. Kahit alam nila na doktor ako, maraming pera si Doc, kumani lang po. Hindi ko na kailangan bigyan, pero they still give. Nagpasalamat sila. And I know them. I'm not telling that they are not capable, but see, they give it sa kanilang puso. Nagpapasalamat. I told my wife, talagang nakaka-bless. I'm not expecting. Amen. Siguro na-bless siya because we are watching their life. Amen. Pag may mga problema, kaagad, may mga sinishare sila. Kaya nga po, pag napipilitan tayo, mabigat ang gawain. Amen. So sanctify yourselves. Dapat pure po tayo. Amen. Tayo mag-unite. Baka, sabi ko na nga, kasi sa dati ko, ganyan din. Stop comparing. Amen. GCM is GCM. We cannot compare this sa ibang church. Amen po ba? Yung taga-Macedonia, imagine, mga Macedonia, wala na sila. Pero because they love God, they give everything sa facility. Kahit wala na sila. Amen. Why? Because they want to spread the gospel. Kaya ginagawa nila yun. Amen. Next verse. In Joshua chapter 3, verse 13. Now, and Joshua said unto the children of Israel, come hither, and hear the words of the Lord your God. And Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. Meaning, brothers and sisters, without fail, ang Panginoon tatanggalin niya yung mga Canaanites ng buhay mo, yung mga sakit at karamdaman, yung mga bagay-bagay na ayaw ng Panginoon sa iyo. He will not allow, He will drive out towards you. Without fail, mga magawang kapatid, kung may mga problema ka right now, God will drive them out of you. Kung may anger ka right now, brothers and sisters, lift them up to God. Kung may hatred ka, unforgiving heart, meron kang problema sa financial, let's do it, brothers and sisters. Lift them sa ating Panginoon. And surely, ang sabi ng Panginoon, without fail. Imagine, we're serving God. Hindi po failure ang ating Diyos. We are serving a big God. Amen. So kapag po pinakinggan natin ang salita ng Panginoon, the living God is among you. Amen. And without fail, He will drive out yung mga enemies natin. Satan
Amen. Actually, yung hindi mo pinapatawad, dito yan ang kalaban mo. Yung Espiritu na nanaan sa Kanya at yung Espiritu na nanaan sa iyo na walang forgiving heart. Yan po ang drive out natin. Amen. Kung naging chismosa ka noong 2013, God will drive them out. Amen. Sino po yung mga chismosa? Magsabi, praise the Lord. Come on. Gusto ng Panginoon yung mapagpakumabang puso, yung maamin. Amen. Ay mareklamo na lang. Mga naglagi nagko-complain. Sabing amen. Ayaw magsipag-amen. Napipilitan, ano? Amen. So God will drive them out. Verse 11. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan. Imagine. So now, the presence of God, the ark of the covenant, ano po, siyang mangunguna. It will lead you. Amen. Hindi mo na kailangan gumawa ng bridge. Hindi mo na kailangan gumawa ng ano pang mga bagay, ng mga boats o mga bagay para ikaw ay makatuwid. Ano ang gagawin mo? Let God love. Let God lead your way. Hindi ka magsasalamat kung sa sisters kung mag-ibig. Hindi ka na nakikipag-battle. The battle is the Lord. Relax ka lang. Amen. Relax ka lang. Kahit na pinipitik-pulag ka na ng pastor mo, relax ka lang. Amen. Kasi ang may sugat, tandaan, kapag ang may sugat, pag binubulan mo yan ng 70%, ay sotopial. Nakapit. Pero ang walang sugat, kahit bupurin mo yan, relax lang. Kaya kapag nasasaktan tayo, that means the Word of God is quick and powerful. Kumikilos ang salita ng Panginoon. Pinapatay ng mikrobyo ng ating kasalanan. Hindi ikaw nasasaktan. Ang Espiritu na nanaan sa iyo nasasaktan. Pinapatamahan ni brother, sabi ko ng kapay. Amen. Kaya lang hindi ko alam. Now, 2 weeks na tayo walang internet. God is teaching us. Because some of our brethren, nagre-rely na lang sa live stream. Ang instruction natin, ang live stream para sa out of Bahrain. Hindi within Bahrain. Kasi nawawala yung Hebrews chapter 10 verse 25. Nakakalimutan na natin magkikipag-fellowship. Hindi ka pwede magkipag-fellowship. Beso-beso mo yung laptop mo sa bahay mo. Hindi mo kaya. Amen po ba? So kung nandito tayo sa Bahrain, magkipag-fellowship tayo. Kaya nga, sabi ng ating kapatid, next time, Indian na yung transport na tatawagin ko. Hindi ko alam bakit, sis. Ano man? Amen. Mamaya makita niya sa Facebook. Okay. Let's move. Next slide. Joshua 3:13-17. Now, and it shall come to pass. Sorry po, nagano na tayo at 2 o'clock na. As soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord. Bakit tinanggal nila yung kanilang mga sapatos? Soles of the feet. So barefoot. Ano yung instruction? Sanctify yourselves. Ano yung instruction kay Moses nung kinakausap ng Panginoon? Remove your shoes because you are Amen. Kasi ang mga panyapak natin, kahit saan napupunta yan. Ang ating mga tsinelas, marumi. Amen. Kaya nga, before na pumunta tayo sa church, make sure sa bahay pa lang, malinis na tayo. Bakit? Kapag marumi ka, dala-dala mo yung sapatos mo, yung tsinelas mo, yung sandales mo, patungo sa church, aagpipili ka. Sino yung mga inaantok pag sabi, praise the Lord? Walang nakatsinelas. Because you are in the crowd. So, the Israelites, brothers and sisters, they bear the Ark of the Covenant, bear ang kanilang mga feet. Imagine, siguro yung iba magre-reklamo, mabato dyan. Di ba sa Pasaykin, maputik. Ano, nung nag-baptize tayo, maputik, mabato. Ang sakit sa paa. Because of obedient heart.
Ano man pong sakit yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Lumakad ka man sa apoy, lumakad ka man, hindi ka masusunod. Apoy na yun, ha? Yung bato, hindi ka masusunod. Amen. So, now, the Lord of all the earth shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand up and eat. And it came to pass, when the people removed from their tents to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people. Verse 15. And as they that bear the ark were coming to Jordan, and the feet of the priests that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overflowed all its banks all the time of harvest, that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zarethan, and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed and were cut off, and the people passed over right against Jericho. Tagalog. Ano yung first step? Yung first step ang pinakamahirap gawin. Yun ang pinakakamakaba. Di ba? First step. Nandyan po yung balakid. Nandyan yung tubig. Alam mo na balakid. Ang explanation. So when they held the Ark of the Covenant, yung unang priest na umakas sa rock na nanginginig pa. Pagkadip ng kanyang soul, yung tubig. Maalis. Nakakawi. Sanctification at nauuna yung Diyos, ayaw matapos. You can possess your possession. Walang kahirap-hirap. Maglakad ka ayon sa alatuntunin ng ating Panginoon without a doubt. And God, anuman po ang mga balakid, ang Panginoon aawiin yan, tatanggalin yan. Anumang spirito na yan, adultery, fornication, homosexuality, mga utang, mga sakit at karamdaman, if you will walk to God, God will drive them out. And you will possess your possession with the Lord. Amen. Imagine, ikakat off ng Panginoon ang supply ng tubig na yan. Upang sa ganon, ikaw ay makalakad. Hindi ka gagamit ng phone, hindi ka gagamit ng friends, hindi ka gagamit ng anumang mga bagay-bagay. Ang gagamitin mo, ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ang mangunguna sa buhay mo. Ang Diyos ang magdidirect sa'yo. Ang Diyos ang mag-ahari sa'yo. Anong ginawa mo? Stand still. Waiting sa ating Panginoon na huwag kang magpa-jump-jump. Huwag kang gagawa ng mga kaparaanan na kalooban mo, kundi ang kalooban ng Panginoon. For tomorrow, God will give you the desires of your heart. Amen. He will show you wonders and miracles, church. Amen. And verse 17. And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan. And all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed clean over Jordan. Clean over Jordan. Malinis ka. Wala kang anumang mga baen ng kasalanan. You can possess your possession clean in the sight of the Lord. Kaya nga yung tunay na pinagpapala ng Panginoon, yung nagtatrabaho ng malinis, yung nagtatrabaho ng marangal, amen, yung blessing ay punong-puno sa Kanya. Amen. Hindi lutong Macau. Kapag naging manager ka, you will be a manager for the rest of your life. Amen. Sa Diyos, ano po sa'yo?
possess all those possessions. Nagbigay ng clear directives ang Panginoon, brothers and sisters. We can apply it every day. Kung ano po yung mga goal natin. You want to possess something in your life, let's do it, brothers and sisters. Let's just meditate the Word of God. Let's read Joshua chapter 3. Walang kahirap-hirap. Imagine, river yan. Magpa-pass over ka, magpa-cross over ka, ang Panginoon, ihinto niya yung mga balakid upang sa ganun makamit mo yung minanasa ng puso mo. Hirap. God will do sa iyong buhay. Walang magbibigat na. You will allow God to move in your heart. In Jeremiah 29 verse 11, magtatapos po tayo dito. For I know, meron pa ba? Before that, I think wala na, no? For I know the thoughts that I think toward you, say the Lord. Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. What is the expected end, sir? Ang Panginoon sa buhay mo maganda. Expected end. Kaya nga sabi ni Brother Herbie kanina, God forbid, lahat tayo mamamatay. Amen. We don't know when, we don't know how, amen. But yung kung sigurado tayo, nakakasama natin ang Panginoon. If we will keep yung mga commandments sa ating puso, without a doubt, makakasama natin ang Panginoon. Lahat ng mga pag-aari natin dito sa mundo ito, paliwan. Amen. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hear and turn to you. And ye shall seek me and find me when shall search for me with all your heart. Hinahanap po ba natin ng buong puso ang ating Diyos? Amen. Amen. So next time, napupunta ka sa ospital, sana yung pambayad ko sa doktor, sa mga gamot, binigay ko na lang sa iglesia at nakatulong pa. Amen. You will realize, brothers and sisters, this is not the truth. Amen. Giving sa kaban ng ating Panginoon, ibabalik ng sa ang pagpapalang niya sa ating Panginoon. Because God Himself, Jesus Christ, demonstrate on how. Amen. Sana po, wala na sa Bible. Amen. But God Himself, ano po, dahil yan po ay precious sa inyo. Yan ganyan. Yan pinaka-precious. Kaya sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Amen. Those monies are just paid. Pakilang yan. Pakilang yan. Amen. But yung gift na binibigyan ng Panginoon, yung expected end, is not about money. It's a spiritual thing. Amen. It's a spiritual thing. Amen. Kaya po, if you are blessed, brothers and sisters, share your blessings. Share your blessings sa mga nangangailangan. Amen. And I hope, alam na po natin ngayon, out possession, pag-aari po natin yan. Say yan, brothers and sisters. Now, how to possess it? Now, it's time for you to reflect the Word of God. Alam na natin ngayon. Alam mo ang Jordan River na buhay mo ngayon. You are facing a lot of Jordan Rivers at your life. Amen. It's time for us right now, brothers and sisters, to recall Joshua chapter 3. You can pass over those struggles, those Jordan River sa ating mga buhay. And you will have an expected end in which God says, lots of peace, not evil. Amen. God will bless us, brothers and sisters, sa lahat po ng bagay. Let's start 2014 right. Amen. We know the keys. Amen. Kaya nga, nung binabasa ko ito, I think, Lord, ito po yung kailangan ng church. To start a brand new beginning. Amen. These are just numbers, but at least they are guiding us. January 3, 2014, now it's history. Amen. Papalad tayo, ngayon alam na natin on how to possess. I'm applying this, brothers and sisters. Ano po, lahat ng mga dinidesign ng puso natin, if God will give the green light, go for it. Amen. But pag ayaw ng Panginoon, so be it. Amen. Actually, we're planning to leave early this week. Alas namin, dahil ang aking asawa, namatay yung kanyang nephew. Sabihin natin, hindi po timely, dahil siya nagkasakit, aksidente, magic death, So kahapon, tinawagan ako sa ticketing, ready na yung tickets, and then, sandali, I thought for a while, yan na yung sa tickets.
Tapos sabi ko nga sa aking asawa, let the dead bury the dead bodies. So, okay, let's move. Maybe 14, 15 as early. 15, pinababayad ako, managing company ko. Pinababayad pa ako ng 80 dinars, additional sa ticket. 80 dinars. Eh, pwede na natin pag-grocery sa Pilipinas yun. Eh, 16 tayo nakabook. Let's go po rin. May problema ba? Yung passport na natin anak, si Peg, 10 days pa daw ang RP. Kaya, sabi ko, 10 days. Sabi ko, eh, matayan kami. Gusto namin umuwi sana, eh, wala akong magagawa. 10 days. Wala akong magagawa. Hindi, sabi niya sa Sunday. Kalabas na ako. Inshallah, sabi niya, Jesus name. Amen, in Jesus name. Amen. See, tayo ang napaplano pero ang Diyos ang napaplano. Amen. Sometimes nagiging masyado tayong natawag nito, sometimes nag-isip sa mga decision making. But let's wait for a while. Yun ang susi. Let's pause for a while and meditate. Yun yung mga pinakalaban natin, yun yung nasa harap natin, yun yung mga Jordan River. And then let's search our hearts. Amen. Sandali, ginagamit kita sa punto ito, bakit aalis? Diba? So you have to think twice, brothers and sisters. Yes, masasatisfy. Pagdating ko doon, wala naman ako magagawa. Hindi ko naman pwede pag-pray si Paulo kung kasi mabuhay, mabuli. Ano po? Because this is the plan of God. Amen. Pero why not? If God will allow us. Kaso nakapasa mo na, no? Amen. So think first, brothers and sisters. Let's pause for a while, 72 hours. Amen. Let's wait and let's obey the word of the Lord. Amen. And this is the message. Amen. That we can possess our possession. Binigay po yung mga keys ng ating Panginoon. And let's worship God in spirit and in truth. Tayo po tumayo. Amen. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. So let's start the new year. Amen. Na-possess na po natin ang mga possession. Amen. Let's start. Amen. Counting our blessings. Amen. Let's start to recall the goodness of the Lord. Amen. Isipin po natin, brothers and sisters, not the end of the world. Marami tayong mga Jordan believers sa harap natin ngayon. Amen. Now, we have all the keys. Amen. Pick kung ano po yung nauna doon. But I think you have to pause for a while and let's just meditate the word of the Lord. Maybe, pointer mo, nagiging hadlang. Bakit hindi ka makatayo sa harapan ng Panginoon? Maybe, yung pagkayabang mo, yan ang nagiging ang upang hindi ka makapag-pagpapag. Maybe yung desire ng puso mo na yumaman ka ng yumaman. You're thinking a lot of things, kaya hindi ka magkaroon ng time to ito. These are children things. We have all the possession, but how to possess it, it's another story. Amen. It's up to us, brothers and sisters, kung magiging serious mo tayo. Amen. Baka some of us will just jump in the river, doon sa daloy na river. Wala pa tayo pumunta. Let's bow our heads, church. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos ni Joshua. Ang Diyos na mabibigay ng instruction, Lord, on how to possess your promises sa aming mga buhay. Lord, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang author and finisher of our faith. We know, Father God, Lord Jesus, na kailangan po namin, Panginoon Lord, ang iyong tulong. Kailangan po namin, Panginoon Lord God Jesus, ang iyong guidance. Lord God, let every soul in this church right now, Lord God Jesus, maunawaan po ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Turuan mo po kami, Panginoon Lord, na magkaroon po ng gap between you and us, O Lord God Jesus. Na hindi po kami nangunguna, Panginoon Lord, kundi kayo lagi ang nangunguna. Teach us, O Lord God Jesus, to walk uprightly, Panginoon Lord. Perfect, Panginoon Lord God Jesus. With sanctification, with holiness, with humility, with reverence, O Lord God Jesus, sa inyong harapan, Panginoon Lord. Dahil tunay nga kayo ay Diyos at kami mga nilalang po namin. Nawa, Lord God Jesus, maunawaan po namin na marami pong mga Jordan River sa amin pong mga buhay. We cannot cross over, O Lord God Jesus. We cannot modify things, O Lord. We cannot build bridges, O Lord. Or maybe modify, O Lord, nagagawa kami ng mga boat to cross over or to pass over those Jordan Rivers. What we need, O Lord God Jesus, is your holy presence na manguna at maghari, O Lord Jesus. And it's time for us, Lord, to reflect
Ano man po ang nagawa namin na hindi nabigyan ng kalungkuran during 2013 na naging hadlang na hanggang ngayon, Panginoon Lord, nakatayo lang kami, Panginoon Lord, sa aming mga Jordan River. It's time for us, Lord God, to search the one true living God. Amen. It's time for us, Lord God Jesus, with all our hearts, O Lord God, that we will pray and seek your face, O Lord God Jesus. Upang sagot, Panginoon Lord, ikaw ang manguna, ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Let your will be done. Let your will be done. This 2014, Lord God Jesus, we will pause for a while. We need more sanctification. We have to remove ang aming mga panyapa because we are serving a holy God. Lord God Jesus, we thank you. We praise you, Lord. Salamat sa 2013, O Lord God Jesus. Salamat, Panginoon Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat na nakatayo kami ngayon, January 3, 2014, Lord. O ng sakit at karamdaman, malakas. Amen. With faith, O Lord God Jesus, that 2014, kami lahat ay magiging more than conquerors. Kami, Panginoon Lord, ay mananagumpay. We will possess all the possessions, O Lord God Jesus, na entitled po sa aming lahat. We praise you, Lord God. We glorify your name. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Hallelujah. Napakaganda po ang mensahe ng Panginoon para sa atin, dito po sa 2014. Dapat po mag-move forward tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen? Hallelujah! Ikaw ang Panginoon na patuloy namin pasasalamatan. Hallelujah!